Malalim ng gabi pero nasa opisina pa rin si Sergio at nire-review ang mga dokumento na kakailanganin bukas para sa board meeting. Yun ang nagiging normal na routine niya kailan lang. Habang nagbabasa, tumunog ang kanyang cellphone na nakapatong sa kanyang desk. Nang makitang si Ursula yon ay kaagad niyang sinagot ang tawag. Honey, malambing na pagtawag ni Ursula sa nobyo. Tugon naman ni Sergio sa kabilang linya. May appointment tayo sa wedding coordinator sa next day ng 3 p.m. Magsusukat na rin tayo ng wedding dress. Pwede mo ba akong samahan? Tanong ni Ursula na sinadyang maging malamyos ang boses. Sandaling nag-isip si Sergio, pero bago pa siya makasagot ay muling nagsalita ang babae. If you can't make it the next day, let's just arrange a date when you're free. Natatakot si Ursula na tumanggi ang lalaki kaya naman siya na lang ang mag-a-adjust para umangkop sa schedule ng nobyo. Sandaling natahimik si Sergio sa kabilang linya na tila ba nag-iisip ng isasagot at makalipas lang ang isang segundo'y sinabi niya. Ikaw na lang ang magsukat ng wedding dress. I'm busy in the next few days. Honey, ayaw mo ba akong samahan? Tanong naman ni Ursula sa kabilang linya na himig nagtatampo. It's not that I don't want to go alone. Ayaw ko lang na pagtawanan ako ng ibang tao dahil mag-isa ako magsusukat ng gown habang nasa wheelchair. Ang mga salita namang iyon ni Ursula ay nagpaalala kay Sergio sa nakaraang trahedya, kaya naramdaman niya ng guilty. Kaya naman wala siyang nagawa kung hindi pumayag sa gusto ng babae. Okay, si Mr. Noriega na lang ang magsaset ng schedule. Aniya sa mahinang tinig. Thanks, masayang sagot ni Ursula pero dahil ayaw pa niyang ibaba ang tawag kaya nag-usisa pa siya. What are you doing right now, honey? Tanong pa niya. Work, maikling sagot ni Sergio habang pinapasadahan ng basang dokumentong hawak. I'm hanging up. Dagdag pa niya sa kawalang sabing pinatay ng tawag at binato ang phone sa desk dahilan para tumama yun sa mamahaling metal pencil case niya. Bumukas ang pencil case at bumagsak sa higang ballpen kung saan merong engraved na pangalan niya. Natigilan siya sandali habang nakatingin sa bagay na yon. Nawala sa isipan niyang nadala niya pala ang ballpen na yon sa kanyang opisina. Kasabay ng alaalang yon ay ang sandaling pinaligaya siya ng babae sa pamamagitan ng malambot na kamay nito. Hindi niya makakalimutan ang namumulang mukha ni Camille ng mga sandaling yon na para bang hiyang-hiya sa ginagawa. Bagaman ramdam niya ang excitement na nararamdaman nito mula sa nanginginig nitong mga kamay. Pero anong ginawa niya? Sinira ng babaeng yon ang tiwala niya. Niloko lang siya nito habang wala ito't nakipagtalik sa ibang lalaki. Kung alam lang niya kung gaano siya kahandang makipagkompromisa sa gabing iyon, para lang hindi siya iwan ito. Umabot pa sa puntong napag-isipan niyang hindi na ituloy ang annulment. Such a slut! Bigla tuloy niyang naalalang sinabi ni Elias Monsur na sa kanya lalapit at sasama si Camille. He's just good at pretending to be holy so that Camille will fall for him. At yun nga, nagtagumpay ang lalaki yun sa gusto nitong mangyari. Ipinilig ni Sergio ang kanyang ulot pilit na winaksi ang mga alaalang yon sa kanyang isipan. Everything that woman showed him was a lie and she gave him the ballpoint pen as a gift without sincerity. Galit na din ang pot ni Sergio ang ballpen para sana ibato sa trash can pero nahintong kamay niya sa ere sa kasandaling nag-alinlangan. Sa huli, pabato na lang niya itong ibinato sa loob ng kanyang drawer. Samantala, nagkaroon na ng pagkakataon si Camille para makahingi ng tulong. Habang ginagamot siya ng babaeng pipi ay palihim siya nitong inabutan ng cellphone. Ang sabi nito ay napulot daw nito yon sa kalsada at maaari daw niya itong gamitin para humingi ng tulong. Pero ang sabi nito, 3 minuto lang niya maaaring gamitin ang cellphone para tumawag. Dahil pagkatapos ng 3 minuto ay muli nitong lalabas sa kanyang kwarto at kailangan nitong dalhin ang cellphone palabas upang sirain. Kapag madiskubre kasi na may gamit silang cellphone ay walang ibang mapagbibintangan kung hindi ito at hindi alam kung anong magiging consequences nun. Maring hinawakan ni Camille ang cellphone sa kanyang kamay. Ang unang nasa isip niyang tawagan ay si Elias pero sa kasamang palad hindi niya kabisadong number nito. Hindi niya rin kabisadong number ni Ami dahil hindi naman siya nito madalas mapag-usap sa telepono. At sa lahat ng taong maaari niyang hingan ng tulong, isang number lang ang kabisado niya sa pag-ari ng isang tao.
Memoryado niya ang cellphone number nito kahit pa nakablock na siya dito. Nanginginig ang mga kamay na tinawagan ni Camille ang number nito at pagkatapos ng 3 ring ay kumonekta ang tawag. Sa mga oras na yon, namasa ang kanyang mga mata at nagumpisa siyang suminghot-singhot. Nanginginig niyang binuka ang mga labi at sinabing, "Mr. Reynoso." Subalit sa halip na sumagot, isang malakas sa tilyang na ulinagan niya sa kabilang linya na sinundan ng baritonong tinig ng isang lalaki. "Are you okay?" "I'm okay. Masyado lang mahaba tong laylayan ng wedding dress kaya muntikan na akong sumubsob." Anang malamyos na tinig ng isang babae. "Wedding dress?" Natigilan si Camille. Kasalukuyan bang nagsusukat ng damit pangkasal ang lalaki at si Ursula? Nanginig ang kamay ni Camille na may hawak sa cellphone pero tinatagan niya ang loob. Hindi dapat siya makaramdam ng panibugho, lalo na sa mga oras na yon dahil may importanteng matulungan siya ni Sergio. Kinalabit ni Camille ng babaeng pipit sa nensya na dapat ay kapamilya o kamag-anak siya humingi ng tulong, nang sa gayon ay masiguradong maililigtas siya. Meron lang siyang isang pagkakataon kaya naman hindi dapat niya sayangin yon. Tumikim si Camille para alisin ang tila tinik na nakabara sa kanyang lalamunan. "Mr. Reynoso, dinala ko ng nanay ko sa lugar na hindi ko alam. Tulungan mo ko." Bago pa tuluyang matapos ang sasabihin ni Camille, biglang nagsalita si Ursula sa kabilang linya. "Honey, your phone is connected. Sino yan?" "Nothing, maybe a prankster." Sagot ni Sergio sa malamig na tono. Ang mga salitang yun ang pumutol na katiting ng pag-asa ni Camille. Pakiramdam niya ay gumuho ang kanyang mundo ng mga sandaling yon. Narinig kaya nitong sinabi niya? O baka wala na talaga itong pakialam sa kanya? Ilang sandali pang kinalabit na siya ng piping babae at sumenya sa tapos ng kanyang oras. Nanlumo namang binigay ni Camille ang cellphone sa babaeng mabilis naman itong tinago sa ilalim ng medicine kit na dala-dala. Tulala si Camille habang yakap-yakap ang mga tuhod. Pakiramdam niya ay pinagbaksakan siya ng langit at lupa dahil sa mga narinig. Masakit ang kanyang puso na para bang sinasaksak yun ng patalim. Subalit mas masakit na matuklasan na wala na itong pakialam sa kanya, lalo pat kailangan niya ito ng mga oras na yon. Nang mapagmasdan naman ang babaeng pipi, si Camille ay napailing na lang ito. Minsan na rin siyang nagkaroon ng ganong pag-asa, subalit tuluyan na siyang sinukuan ng kanyang pamilya, kaya naintindihan niya ang naramdaman nito ng mga sandaling yon. Sa kabilang dako, matapos magsukat ng wedding gown ay muling inalalayan ni Sergio si Ursula pabalik sa wheelchair nito. Dinampot niya ang cellphone na nakapatong sa table at tinignan ang tawag subalit disconnected na iyon. Nang makitang overseas call yon ay nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Nagtangka siyang tawagan ng number pero out of coverage na yon. Napakunot-noo siya sa kakinopya ang number at pinadala kay Alex sa pamamagitan ng text message. "Check where it came from," utos niya sa kanyang secretary. Nang maisan ng text na yon, ilang minuto lang ang nakalipas ng magtungong secretary ni Sergio at personal na sinabi sa kanyang natuklasan. "Mr. Reynoso, ang IP address ng overseas number ay galing sa China." Pagbabalita ni Alex. "Would you like to have your cellphone upgraded by company technician so that you are not exposed to these phone scams?" Tanong pa nito sa boss. "Okay," maikling sagot ni Sergio. "Alright sir." Ani Alex sa kakmang tatalikod na ng pigilan ng kanyang boss. "May nakaschedule pa ba akong meeting mamaya?" Tanong ni Sergio sa lalaki. Bahagya namang nagulat si Alex sa tanong na yon ng kanyang boss pero kaagad ding sumagot. "Dahil nakaschedule kayo na samahan si Miss Ursula para magsukat ng wedding dress, kaya ang kasunod na appointment ay..." Nahinto si Alex nang makitang bahagyang dumilim ang anyo ng kanyang boss dahil sa sinabi niya. "You have 2 more important meetings to attend, sir." "Okay, arrange it." Ani Sergio saka tumayo sa couch na kinaupuan at inayos ang botones na suot ng executive suit. Ilang sandali pa ay nakangiting lumabas si Ursula mula sa fitting room na nakangiti. "Honey, what do you think of this? Bagay ba sa akin?" Tanong nito sa nobyo. Marami na itong naisukat na wedding dress pero sa mata ni Sergio ay pare-parehas lang yon. However, in Sergio's eyes, what Ursula was wearing at that moment didn't match her style. Instead, he saw a different shadow in his imagination. Bahagyang kumunot ang kanyang noo habang pinagmamasdan ng babae. "That dress is not suitable for you. Mamili ka na ng iba." Aniya saka tumingin sa kanyang wristwatch. "I have to get back to the company. I still have a meeting to attend." Saad niya pa kay Ursula. "Honey, aalis ka na?" Tanong ni Ursula na bakas ang disappointment sa muka.
Kung iniisip mo na pagtatawanan ka ng ibang tao kapag nakita ka nag-iisa at nagsusukat ng wedding gown, huwag kang mag-alala, sinabihan ko ng mga owner na huwag magpapasok ng iba hanggat nandito ka. Tugon ni Sergio saka mabilis na tumalikod at nagtuloy-tuloy na ng paglabas sa butik. Samantala, naiwan naman si Ursula na sinusundan ng tingin ng papalayong lalaki. Biglang napawi ang matamis ng ngiti nang mawala sa paningin niyang lalaki. Sa loob ng sasakyan, pumasok sa isipan ni Sergio ang wedding gown na suot ni Ursula kanina. Pero nagtataka siya kung bakit ibang mukhang nakikita na nakasuot nito sa kanyang isipan. Mr. Reynoso, naritong total para sa second quarter ng HK. Please check so I know what else I need to adjust, sir. Pakli ni Alex sa kanyang boss ng mga sandaling yon. Ibinaling naman ni Sergio ang paningin sa kanyang secretary na kasalukuyang nakaupo sa passenger seat. Inabot nito sa kanyang MacBook na mabilis naman niyang inabot para i-check ang nilalaman. Matapos mai-point out ang mga dapat ayusin, ay muli niyang ibinalik sa secretary ang gadget. Tanungin mo nga siya kung kailan siya babalik ng Manila. Utos ni Sergio sa lalaking mabilis naman itong sinunod nang makuha ko sinong tinutukoy nito. Okay sir, I'll call her right now. Tura ni Alex sabay dukot ng cellphone sa bulsang suot ng slacks at sinubukang kontakin ng babae. Subalit makalipas ang ilang segundo'y kunot noo siyang bumaling sa kanyang boss. Her phone is out of coverage sir. Why don't you try calling her sir? Question ni Alex sa boss. Nilabas naman ni Sergio ang kanyang phone at nagdial sa cellphone number ni Camille pero tulad ng sinabi ng kanyang secretary ay out of coverage yon. Otomatikong kumunot ang kanyang noo at nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kirot sa kanyang puso. This woman, hindi ba talaga nito kayang maghintay na makatakas sa kanya? Recently, Victor told him that the day Camille left, Elias also took sick leave. Could they be together? Nang ma-realize na Sergio na baka nga magkasama ang mga to, na-intimate sa isa't isa sa kung saang lupalop ay umahon ng matinding galit sa dibdib niya. Madilim ang anyo niyang niluwagan ng kanyang necktie at saka kinalas ang botones ng suot niyang suit. Find her wherever the hell she is and tell her to go back to Manila to get an annulment certificate. Galit niyang utos. Okay sir, I'll understand. Mabilis namang tugon ni Alex. Sa maliit at madilim na kwarto, magdamag na nakabukas ang mga mata ni Camille. Hindi na niya mabilang pa kung ilang mga gabi siyang walang maayos na tulog, simula nang dalhin siya doon at ikulong. Hindi niya sinusubukang matulog at ang tanging nagagawa lang niya ay maitlip dahil sa takot na baka pag nakatulog siya ay pasukin siya sa loob ng kwarto at gawan ng kahayupan. Hindi niya talaga lubos maisip kung bakit kinulong siya doon ng mga hayop na ito. Wala rin siyang idea kung anong susunod na gagawin ng mga ito sa kanya. Ang sabi ng babaeng Pipe ay naroon daw siya sa lugar kung saan ginagawang lahat ng uri ng kasamaan sa mundo. Drugs and human trafficking, prostitution at pagbebenta ng mga organs at kung ano na pang illegal activities. Sa lugar na yon, ang mga tao ay parang mga kalakal na naghihintay na maibentang ultimo dulo ng daliri ay mahalaga. Ang ibang hostage nandoon na hindi nakakayanan ng ginagawang kahayupan kaya pinipiling magpapakamatay o kaya naman bumibigay ang katawan kaya binabawian ng buhay. Ang kwarto kung saan siya nakakulong ay hindi soundproof, kaya naman dinig na dinig niya araw-araw na sigaw at iyakan at pagmamakaawa ng mga taong katabi ng kanyang kwarto. Ang pinaka nakakatakot na narinig niya sa mga yon ay ang boses ng lalaking tinatawag na Boss M, kung saan dinig na dinig niya kung paano sumigaw ang babaeng ginagawa nito ng kahayupan na para bang kinakatay. Minsan pa niyang narinig mula sa tagalinis na pumasok sa kanyang kwarto na pang 7 araw na yon sa pinatay ni Boss M sa buwan na yon. Kinikilabutan si Camille nang marinig yon dahil nang minsang marinig niya ang sinabi ng lalaki mula sa labas ng kanyang kwarto ay sinabi nitong gusto nitong siya nang maging pang-10 sa mapapatay nito. Kaya nang muling bumukas ang kwarto kung saan siya nakapikit at pumasok ang babaeng Pipe, sumilip siya sa liwanag mula sa labas at nakabuo ng isang desisyon. Hinawakan niyang kamay ng babaeng Pipe at sumenyas ng marahan. Sumama ka sa akin, tatakas tayo. Bakas naman ang matinding pagkagulat sa mukha ng babae kaya ang unang ginawa nito ay binawi ang kamay na hawak-hawak ni Camille. Ang buong akala nito'y nawalan na ng pag-asa si Camille matapos ang pagkabigong makahingi ng tulong sa pamamagitan ng tawag. Pero hindi niya akalain na magiging ang pagtaka sa lugar na iyon ay in-underestimate din ito. Galit na tinuro ng babaeng Pipi ang kanyang mukha at saka sumenyas. Alam mo ba kung bakit ganitong mukha ko? Dahil nang una ko napunta dito, katulad mo rin ako na gustong tumakas.
Pero nahuli ako ni Madam Violet. Bilang parusa, binuhusan niya ng asid ang mukha ko. Naalala pa ni Victoria ang piping doktor kung gaano kasakit ang ginawang yun sa kanya ng demonyong si Violet nang minsan magtangka siyang tumakas. Yun bang pakiramdam na sinusunog ka ng buhay at naamoy mo pang sarili mong laman na naluluto? At alam ni Violet na isa si Victoria sa magaling na medical students sa kolehiyo kung saan nag-aaral ang babae. Kaya sa halip na patayin ay binuhusan lang nito ng asid ang mukha niya at nilagyan to ng proteksyon ang mga mata niya ng sagay na hindi madamay sa pagkasunog at mapakinabangan pa siya. Pagkatapos ng pangyayaring yon na bumago sa buhay ni Victoria, tuluyan na niyang kinalimutan ang ideya ng pagtakas sa mala-impyernong lugar na yon para na rin sa ikakabuti niya. Matapos malaman ng salaysay ng babaeng Pipe ay matamang pinagmasdan ni Camille ang mukha nito. Napakasakit siguro niyan para sa'yo. Sobra. Senyas ni Camille na baka sa mukha ang pakikisimpatya. Natigilan naman si Victoria. Hindi niya ini-expect na mas iniintindi pa nito kung nasaktan ba siya o hindi sa nangyari sa kanyang mukha. Kisa sa panganib na sinabi niya dito sa oras na magtangka itong tumakas. At ang bagay na yon ay nagbigay ng kakaibang init sa puso niyang matagal ang namanhid dahil sa mga karanasan. Hindi pa nakontento si Camille, niyakap pa niyang babae at seryosong pinagmasdan ang mukha nito at saka muling sumenyas. Kung hindi tayo tatakas, baka bukas o sa makalawa tayo naman ang kakatayo ng mga hayop na yan. Kaya hindi tayo pwedeng sumuko. Nagdilim ang mga mata ni Victoria. Naalala niya sinabi ni Madam Violet sa kanya na ilalagay siya nito sa torture chamber kung saan doon tinatanggal ang mga organ ng mga hostages. Ayaw gawin ni Victoria ang sinasabi ng babaeng hostage dahil alam niyang sa oras na sumuway siya ay mamamatay siya. Pero handa na siyang mamatay kaya muli niyang susubukang tumakas sa lugar na yon. Dahil may dalang ballpen at papel si Victoria na lagi nitong ginagamit sa tuwing kailangan niyang magreseta ng gamot sa mga hostages na kailangan ng medication, hiniram yun ni Camille at sinulat ang kanyang plano sa pagtakas. Sumenya si Camille sa babaeng i-describe sa kanyang kabuuan ng lugar na yon. Madaling nagkaintindihan ng dalawa at namangha pa nga si Victoria na madaling na i-drawing ni Camille ang eksaktong itsura ng lugar sa sandaling oras lang. Naubos ng kanilang oras. Maya-may tumayo na rin si Victoria para lumabas. Pero bago tutuluyang tumalikod ay muling pinaliwanag ni Camille ang kanyang plano. Sa ganap na 3:00 ng madaling araw ay doon sila tatakas dahil sa mga oras na yun ay mas mahinang depensa ng mga bantay dahil sa pagod at antok. Tahimik na naglatag ang kadiliman. Sa sumunod na kwarto, muling nagumpisa ang live X show at naulinagan ng kalampag ng bakal ng kamat daing ng mga kababaihang ginagawa ng kahayupan. At base sa mga sigaw ng mga to, alam ni Camille si Boss N na naman ang hayop na gumagawa ng kademonyohang iyon. Sinasadya yun ni Nova na sa tuwing may gagawan to ng kahayupan, pinipili nitong kwartong katabi ng kay Camille nang sa ganyan marinig ng babae kung pang ilan ng babaeng kinakatay niya tuwing gabi. Pangwalo na ito sa gabing iyon. Nang marinig ni Camille ang tila tunog ng isang chainsaw, ang nanayo ang balahat ng balahibo niya sa katawan. Pero sa pagkakataong iyon, hindi siya nagtago sa isang sulok para takpan ang kanyang tenga. Sa halip ay lumapit siya sa dingding kung saan niya naririnig ang tunog ng makina at malakas na kinalampag. Ilang sandali pa ay huminto ang tunog ng makina at tila nakiramdam. Sinamantala ni Camille ang pagkakataon, mas nilakasan niyang pagkalampag upang mapansin siya ng mga to. Maya-maya pa'y tila isang barenang sumira sa dingding hanggang sa maging sapat na upang sumungaw ang nakakatakot na muka ni Boss N doon. Bakit? Hindi mo ba kayang marinig ang ginagawa ko at gusto mong ikaw ang isunod ko? Nakangising tanong ni Nova na namumulat na lilisik ang mga mata. Namutla ang mga mata ni Camille habang nakatingin sa demonyong lalaki at nanginginig ang buong katawan. Pero ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa madilim na kwarto. Boss N, payag na ako sa gusto. Gagawin ko lahat ng gusto mo basta ilabas mo lang ako dito. Nanginginig ang boses na pakiusap ni Camille sa lalaki. Shit! Anong sabi mo? Gusto mong ilabas kita dyan? Tanong ni Nova na umarkong kilay habang nakasungaw sa maliit na butas. Mababaliw na kasi ako, Boss N, kaya pakiusap ilabas mo na ako dito. Promise, gagawin kung gusto mo. Muling pakiusap ni Camille. Ibinuka ni Nova ang bibig na naging dahilan para lumitaw ang madilaw at nabubulok nitong mga ngipin. Hindi mo ba alam kung paano ako makipaglaro? Hindi ka pwedeng lumabas dyan dahil dadalhin pa kita sa lalaki nag-utos sa amin kidnapin ka. Boss N, hindi mo ba ako gusto?
Alam ko nga kung gusto mo kaya sana. Hanggat wala ka pang nahanap na ibang babae, wag mo na muna akong papatayin. Muling pakiusap ni Camille. Malakas na napahalakak si Nova dahil sa lakas ng loob nito. Ang totoo ay napukaw ng babaeng ito ang atensyon niya nung una pa lang niya itong makita dahil kamukha ito ng kanyang first love. Ganon din ang itsura nito na para bang kailinis at walang bahid ng dungis. Walang sali-salita gamit ang baran na sinira ni Novang pader na sapat na para makadaan ang isang tao. Nang matansya niya na kasya na siya doon, ay mabilis siyang pumasok sa kwarto kung nasan si Camille. "And how do you want to play with me?" Nakangising tanong ni Nova. May bahid pa ng dugo ang damit at pantalon nito habang nakatayo sa harap ni Camille. Nanginginig ang buong katawan at kamay ni Camille dahil sa matinding takot pero kailangan niyang tatagan ng loob. Kinalma niyang sarili at tumingin sa nakakatakot na mukha ni Boss N. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng lalaki sa kaumakmang ibababa ang zipper ng pantalon nito. "Kaya kong gawin ang gusto mo," nautal na sagot ni Camille pero nanigas ang kanyang likod nang naglabas ng baril si Boss N at itutok yun sa kanyang ulo. "Do it well for me. Kapag gumawa ka ng katarantaduhan, lalagyan ko ng tinggayang bungo mo." Nakangising tugon naman ni Nova. Tila maamong asong tumangmo si Camille at bilang sagot sa lalaki. Saka inabot ang zipper ng pantalon nito at dahan-dahang ibinaba. Hindi pa nga niya nahawakan ng pagkalalaki nito ay nasusuka na siya pero pinigilan niya yon. Maya-maya pa isang tunog ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng kwarto. Isang tao ang bumaril kay Nova at nasapulto sa sentido, dahilan para walang buhay itong bumagsak sa sementadong sahig. Sino kayang pumatay kay Nova? Magawa kayang makatakas ni Camille at Victoria? Ano kayang mangyayari sakaling magkaharap si Elias at Camille? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.